Okay, mga kapatid, let us put ourselves in the presence of the Lord and let us make the sign of our salvation in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. And Father, anoint us with your Holy Spirit so that as we read your word may penetrate our whole being and transform us. Grant us the blessing to be faithful disciples in believing the word of God, and that we may be a light shining upon all who are in darkness. Amen. And glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was As in it was the beginning, is now, never never shall be, world without world end. without end. Amen. In the name of Father, Son, and Holy Spirit. Holy Spirit. Amen. Amen. As requested. Rinig po ba ako? Apo, Yes. magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi. Ako pala yung naatasan ni Brother Saints. So, yung gospel is si Brother June. Oh, happy birthday, Brother June. Happy birthday to you. Kakanta ba natin? Kakantahan ba natin? So, yung ating gospel is pero Mark yung last time pero ito yung parang continuation, di ba? Parang ganun ba 'yun? Nakita ko parang walang mga pastol, di ba? Yung mga ito yung mga 5,000 parang walang pastol dito na ito. Oh, pero nasa John. Nasa John to. Nasa John. Okie dokies. Our birthday boy will proclaim the gospel. Ang mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Papuri sa iyo, Papuri Panginoon. sa iyo, Panginoon. Sa iyo, Panginoon. Ang pagpapakain sa 5,000 para sa kaarawan ni June. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, "Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya yun upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, "Kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tigkakaunti." Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, "Meron po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at nasibada at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao," sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo nga ang mga tao sa kanila'y may humigit kulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang." Ganon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing mula sa 5 tinapay na sibada. Nang makita ng mga tao ang hiwalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang darating sa sanlibutan. Napansin ni Jesus
nalalapitan siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari. Kaya't umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Panginoon Panginoon Jesucristo. Jesucristo. Maraming salamat po. Happy birthday, boy. Brother Happy Joe. birthday, boy! Okay. Happy andyan na na si- birthday. Okay, nasa ika-17 linggo ng karaniwang panahon na tayo. So, sa verse 1, ano ba Tagalog ng verse? Talata? Talata. Talata. Wow. Kabanata. Ay, Ka- talata ba? Chapter yung kabanata. Talata. Verse 1, verse na nga lang sa akin. Pwede naman eh. Maintindihan naman yan. Ni Brother Alex for the first alphabetical order. Wow. Medyo 15 verses to Tama ba? Opo. So, gawin natin Okay lang ba gawing dalawa na? Oh, okay lang Pwede. yan. So, dalawa. So, number 1, pagkatapos nito, saan tumawid si Jesus at ano ang ginawa ng napakaraming tao? Doon pagkatapos po One, nito, nagpunta si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea sa may Tiberias. Sinusundan siya ng makapal na tao dahil napansin nila ang mga tandang ginagawa niya sa mga may sakit. Ayun. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa papagaling. Kaya pala. So, ganun ang nangyari at nakita. Gusto rin siguro nilang gumaling. Okay. May mga sakit din siguro sila. Brother Butch, letter B. Yan. Okay. Sa verse 3 and 4. So ngayon na nga, napakaraming tao pala eh. So ano nga ginawa ngayon ni Jesus? At sa verse 4, ano nga yung okasyon na meron doon noon? Okay. Okay. Umakyat si Jesus sa bundok at umpo kasama ang mga disipulo niya. Ah, Malapit na noon ang piyesta ng Passover. Ayun, Passover. Ano kaya yung Passover? Alam niyo ba yan? Hindi. Sige, mamaya baka magtanong si Brother Tonying. So, maraming salamat, Brother Butch. Brother Hector. So, verse 5 and 6 po. Yes. So, sa 5, ano ang ginawa ngayon ni Jesus doon sa napakaraming tao at ang sabi niya ano ba yung sinabi niya kay Felipe? At sa 6, bakit ginawa ni Jesus yun kay Felipe? Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, "Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Okay, maraming salamat po, Brother Welcome. Hector. So, sino na ba? Birthday boy, letter J. Kuya June. So, punta tayo sa number, ano ba tayo? 7 na. 7 and 8. Hindi, 7 na lang muna. Kasi medyo okay naman to. Ano ang sagot ni ni Felipe? Sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay, ay di sasapat para makakain sila ng tigka-kaunti. Ay, ng tigka-kaunti. May footnote nga ako dito sa laping pilak. Ito ay katumbas ng maghapong sahod ng isang karaniwang manggagawa.
Son of Pilipay. Maraming salamat po, Kuya June. So, dumako na po tayo sa verse 8 and 9. So, si Kuya Saints, letter S. Ano 8 and 9? Ano ang sabi ngayon ni Andres? So, may iba naman tao na. May character. Ano yung sinabi ni Andres? Saan? Sinabi ng isa sa kanyang mga lagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit, gano'n na ito sa ganyang karaming tao? Thank you. Ano yun? Tinapay na ensaymada? Cebada. Ano Kala ko ba rin yun? kung ano yun eh. Ensaymada. Ano ba yung cebada? Barley daw, barley. Hindi, unleavened. Barley bread. Oh, okay. So, okay, number 9, no? There is a boy. Barley loaves. No? Sa English kasi, barley loaves. Food of the poor. Haha. There seems to be an allusion to the story of Elisha multiplying the barley. Oy! Parang Sa naiyan flour. ako na. Oo. Mamaya pa yan. Sa Naidikit next. na kagad ah. Mamaya na. Kasi Naidikit na kagad yung ah. footnote na yan, natikit na Oo. agad eh. Sorry. Maraming salamat po, Brother Saints. So, padako na po tayo kay Kuya Astig. So, sa number 10 at 11, ngayon, narinig na natin yung sinabi ni Andres. James ba yun, the Great? Tama ba? Andrew. Andrew. Oh, Andres. Andrew. Sa Tagalog, Andres. Felipe, tsaka si Andrew. Hindi, St. James pala yung ngayon. Iba yung piyesta ni St. James. The Great yan eh. St. The James Great. the Great. So ito si Andrew. Si Andrew is kapatid ni Si Simon. Simon Okay, Peter. sinabi dyan. Number 10 to 11, Brother Astig. Ano ang sabi ni Jesus ngayon doon, no, sa tugon? At ano ang ginawa niya sa tinapay at isda? Tinapay na ensaymada. Cebada. Ensaymada. Sabi ni Jesus, Hindi makalimutan yung Starlock. ang wika ni Jesus, paupuin ninyo sila. Madamo sa lugar na yun. Umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. 11 pa po. At kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi ng mga tao sa mga tao. Gayon din ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila. Ayun, oh. Ayun. Thank you. Very, parang He had more than enough. parang yung itong verse 11, very sacramental ang dating. Okay, thank you, Brother Astig. So, Tanong po, yun, may tanong. Okay, ano po yung madamo? Madamo. Grass. Na madamo. Maraming damo. Bakit po nabanggit na maraming damo doon? Para doon pwede upuan. Si Meadow yun eh. Okay. Akala ko dahil wala silang pagkain, 2 isda lang at saka 5 tinapay, So kinain nila damo. kakain sila damo. May footnote yata. Grass implies springtime and Springtime. therefore Passover. 5,000, so Mark 6 to 39 and Kasi malapit na nga yung and Passover. parallels. Oo. Springtime daw yan. And therefore Ano rin ng Passover. season, may symbolism. May Oo. sign. May sign. Okay. Thank you for that question. At nasagot po ba? Hopefully, nasagot naman. So balik na po tayo kay Brother A. Lex. Letter A.
Ayan. Okay So, po. ayun na nga, pinaupo at dinistribute na. So ano pa nga ang utos ni Jesus tungkol sa natira? Okay. 12 and 13. Okay. Nang busog na sila, sinabi niya sa kanyang mga alagad, ipunin niyo ang natirang mga piraso para walang masayang. Kaya tinipon nila ang mga tira ng mga pinakain at 12 bakol ang napuno ng mga pira-piraso mula sa 5 tinapay na cebada. Ayun no, may bakol. Ano yung bakol? Yung Basket. lalagyanan yata yun eh. Ha? Yung basket? Basket. Kain. Basket. Meron pang 12, no? 12. Ano. Okay, maraming salamat. So parang ano rin to, yun nga sabi ko kanina, very sacramental. Papansin nyo yung during the offering, yung pag-break din ng pare, Breaking of tapos the bread. kinain niya. Oo. Bago niya ikakain, igaganon-ganon niya pa yung yung mga parang fragments na pinagbiyakan. 'Di ba? Kasi that is still Jesus pa rin yung mga maliliit. Is Give holy him body. thanks, di ba? Nag-thank you muna siya bago niya pira-pira sabihin. Okay, so 12, 13. So 14 to 15 na tayo, Brother Butch. Okay. So ngayon na po na pinagpira-pirasan na. So ano ang naging response ng mga tao do? At ano ang ginawa ni Jesus sa 14, 15? Okay. Na makita ng mga taong ginawang himala ni Jesus, sinabi nila, siya nga ang propeta na darating sa sanlibutan. Naramdaman ni Jesus na pipilitin siyang ng mga tao na maging hari, kaya umalis siya at umakyat sa bundok na mag-isa. Okay, maraming salamat. May tanong pa ba, Brother Tonying? Or diretso na tayo sa keywords, Brother Alex? Bakit po siya nagpunta sa Kaburula na mag-isa? Medyo may echo. Ano po? Di malinaw sa akin. Na-gets niya ba yun, Brother Alex, yung tanong niya? Bakit? Bakit daw nagpunta siya sa ilang ng mag-isa? Iniiwan niya yung mga apostol niya? Oo, para makipag-communion siya sa kanyang ama. Yun yung verse, verse? Sa hulihan 15. po, yung 15. Para makipag-communion sa ama. Kasi dito sabi doon sa huli sa verse 15, at alam ni Jesus na parating sila upang agawin siya para gawing hari. Kaya lumigpit siyang muli na siya lamang mag-isa sa bulubundukin. Ano ba yung symbolize ng mountain, di ba? Pag Prayer. ginagawa ni Moses sa Mount Sinai, Transfiguration, Mount din yun, di ba? O sa Mount Calvary, ano na nangyari? So, ganun din. Prayer, with communion with the Lord, with God the Father, si Jesus. Ano na nga ginagawa? Iniwasan niya nga yung mga tao kasi gagawin siyang hari. Alam mo naman ang gusto ng mga tao, hindi naman yung hari na kagaya ng gusto ng Diyos, kundi political na figure. Hindi, tsaka para silang pakakainin. Parating pakakainin. Okay. Maraming nabanggit yung Passover dito no? Malapit dalawang beses. Dalawang beses yata. Paskwa, tsaka yung sa verse 3. Pero ito yung multiplication ng ng tinapay. Ano ibig sabihin ng Passover? Yan yung ibig sabihin ng Passover, nilagpasan ng mga anghel ang Israelites noon nang papatayin na yung mga panganay. Kaya lagi nilang sineselebrate. Paano nila nalampasan yung bakit nila nalampasan?
Naglagay sila ng Dahil naglagay blood. sila ng dugo ng lupa sa kanilang sa pader ng kanilang pintuan ng bahay. Anong ginawa nila dun sa lupa? Ang bukod Pinatay dun sa doon sa naging pagkahit. dugo. Kinain Roasted. din nila, di ba? Yun. Kinain din nila. Kinain din nila yung mabilis na dinuto at saka ikinonsume. Okay. Nandiyan po ba si Brother Charles? Kuya, Wala squeeze. Wala eh. Anong Kasi meron siyang binabanggit Happy Fiesta daw sa mga daw. Meron daw piyesta ng dinuguan. Oo, yun Sabado yun. daw. Passover yun. Alam, piyesa ng iglesia. Dinuguan. Kasi yun yung nag-ano ka ng dugo sa bahay mo. Naglagay ka. Yun yung dinuguan. Kasi may binabanggit sa Iglesia ni Cristo daw. Meron yata ang anibersaryo. Baka tinitira eh. Ano pa po Anyway. keywords natin? Dinuguan? Pagkain. Pagpaparami ng tinapay. Ayan. So, pag dumami na yung tinapay, kakainin mo na. Palagay ko na lang pagkain doon sa likuran. Para kainin. Para kainin ng mga tao. Ano pa po? Pa yung keywords natin. Keywords, di yung una, pag-multiply ng pagkain. Ayan, pagpaparami ng tinapay. Pagpapasalamat, okay lang ba? Kasi di ba nagpasalamat muna siya Diyan bago si Charles, ibigay? Hello Andyan po, na good siya. evening mga titos. Now ako nag-online. Kape po. Okay. Magandang gabi, Kuys. Kape po. Happy Tama birthday ba? po. Pagpapasalamat? June. Brother Jerome Propeta. Brother Alex po ang nagsusulat. Brother Propeta Alex po? Propeta. Propeta. Kasi si Propeta Elysia mamaya. Eliseo. Asan po yun doon? Yung mga tao Yung nagsabi sa sinabi nila kanya after nung isagot ng mga nasa tao. huli. Yung sagot ng mga tao pagkatapos makakain. Tunay Sinabi siya na yung ito ang Propetang parating sa libutan. mundo. Okay. Ano pa, Quiz Charles? How about tanda? Diba? Sinundan siya dahil sa dahil sa tanda, sa sign, dahil nagpapagaling siya. Himala. Yung mga Diba tanda miracle yun? niya sa pagpapagaling. Kababalag. Signs and wonder. Ano? Miracle. Limang libo, lalaki lang yun, ano? So more than Apo. 5,000 to. May Kaya kasamang pamilya. More or less, sabi. Hindi pa kasama yung mga bata at saka mga babae. Oo. May symbolism din 12 basket Ay, 12 apostles, 12 tribes of Israel. Ayun nga, symbolism nun. 12 yata is complete. Yung sabihin yan, parang ganun. Ipunin ang lumabis para di masayang. Mama. Sayang. Pero sabi nga ni Brother Jerome dito, is yung parang yung pagka nagpakomunyon, di ba? Kasi every bit is the body of Christ. Particle. Although, Yes. ano lang siya? Parang corollary too. Meron pa po. Ito may sinulat si keyword of gospel. 5 barley loaves and 2 fish. Sinulat ni Lagay ko na lang din dito. Luis.
Ayan, sa tinapay at ano. Ano? Ano ba, may symbol ba yung 5? Tinapay at 2 isda. Tama? Yes. 5 barley and 2 fish. 7. Diba 7 Parang is the perfect number? Tama ba? Yes. Yata 7, yun. perfect number. Yung ano rin, no, yung parang yung bata na ano, parang kung walang bata, walang nagdala. Parang sinasabi dito na kaya naman ni Jesus maghimala out of nothing, but kailangan ng ating participation pala para magkaroon ng himala. So kailangan yung Ano bang boy kaya participation naghanap sa siya. Tagalog? Pakikibahagi. Oo. So kahit na hindi naman kagad out of nothing, kahit maliit lang, kahit konti lang, kaya yung paramihin ni Lord. Meron pa rin ginamit na ano, no? Instrument. Matter. Pero of all na mag-share ng pagkain yung bata pa, ano, mga somebody insignificant in their society. Oo. Siguro yun yung significance. Yung electric fan ni maingay ni Brother Tunying. Kasi every time na nagkakaroon ng tama po ba? Umiikot po yung electric fan niya, no? Meron ding mga Bible scholars na nirefute nila na hindi miracle yung multiplication of the bread. Sharing daw. Yung sharing lang. Mm-hmm. Pero ano yan, bali kinontra yan ng mga ibang theologians. Mm-hmm. Kasi napaka-imposible na magkaroon ng gadong kadaming pagkain. So it is indeed a miracle. Miracle talaga yan. Pero ang isa kasing anecdote yan, yung mga apostoles, kabisado din na nila si Jesus pa magturo yan eh. Mission. Alam nilang madama ganyan. Kaya itong mga apostoles, meron silang mga baon. Ng baon, pero parang nag-aatubili silang i-share dahil sabi nga ni Felipe, pagkukwentahin niya, hindi talaga magkakasya. Yung wages, one full day na wage. Kaya ituro pa yung bata na merong ganito. So, yun yung na leksyon sa atin na kahit na napakaliit, kailangan natin maibahagi. Wag ipagdamot. Sa mga nangangailangan. Kasi maraming nahihirapan eh. So, tama pa rin itong nilagay natin na pakikibahagi. Tama po. Nakikita niyo po ba yung malinaw naman. Buti nabanggit ni sana yung propeta. Nasama ba? Ayan po. Andito po. Ito po. Doon sa first reading may Eliseo. Si Eliseo. Si Elisha. Opo. Meron pa po ba? Parang gusto niya na magbasa, ha? Wala na ba? Gusto pa kayo idagdag? Mabanggit niyo po yung unang pagbasa kay Elisha. Wala pa. Tapos na po ba tayo dito? Sasara ko na po? Marami na yan. Okay na, magbabasa na tayo. So, okay. Magbabasa. Ako. First reading, Brother Hector. Okay. Pagbasa sa ikalawang aklat ng mga hari. Isang lalaking taga-Baal sa Lisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na nayari sa unang ani niya ng sibada. Sinabi ni Eliseo, ihain ninyo iyan sa mga tao. Sumagot ang kanyang katulong, hindi po ito magkakasya sa 100 katao.
iniutos niya muli, ihain ninyo yan sa mga tao sapagkat sinabi ni Yahweh, mabubusog sila at may matitira pa. At inihain nga nila iyon. Kumain ng lahat at nabusog, at marami pang natira tulad ng sabi ni Yahweh. Ang salita ng Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos at salamat kay Brother Hector. Welcome. So, kanina may mga nabanggit ng May natira din, ano? ensaybada. Oo. Ganun din, may ensaymada rin. Sino ba yung nahuli kong tinanong kanina? Brother Butch ba yun? Butch yata. So ikaw na, Brother Hector. Sure. So, tatlo lang naman pala to eh. 3 verses. So, sa 42, sino ang lalaking lumapit kay Eliseo at ano ang dala niya? Ano ang dala niya at ano ang sabi ni Eliseo? 42. Isang lalaking taga-Baal sa Lisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na nayari sa unang ani niya ng sibada. Sinabi ni Eliseo, ihain niyo iyan sa mga tao. Ayun, maraming salamat. Yeah. So, yun yung kanina, pagkakala ko kanina na ensaymada. Okay. Hindi makalimutan si Madan Tarlac, ha? Na-miss namin yun. Yung ano, no? May ube. Oo. Sarap nun. Hindi man tayo nakakain ulit, ah. Oo nga. Pumunta tayo dun. Kailangan. Marami naman pagkain tayo dun. Oo, nag-multiply na pagkain dun, eh. Oh. Hindis yon. So, maraming salamat, Brother Hector. Welcome. So, singit ko na lang to si Brother Charles. Kasi before Brother June. So, ikaw na, Brother Charles. Yes po. Ang tanong sa 43, ano ang sagot ng kanyang katulong, no? At ano ang muling iniutos ni Eliseo about doon sa ihain sa mga tao? Sabagot ang kanyang katulong, hindi to makakasya sa 100 tao, inuutos niya uli, inahain ninyo yan sa mga tao sapagkat sinabi ng Panginoon, mambubusog sila at may natitira pa. Yun, no? Maraming salamat po. Maraming salamat din. Parang may kapareho, ah. So, doon na po tayo kay birthday boy, Brother June. Sa number 44 verse, ano ang ginawa ng kanyang katulong? Ano ang nangyari? Inihain nila yung ensaymada na tinawag nilang cinnamon. Sarap. Na-miss ko yun. Kumain ang lahat at nabusog. At marami pang natira at tulad ng sabi ni Yahweh. Yun. Di ba may natira noon nung tayo kaya tayo nakapag-take home noon, Brother Alex. Oo, kasi para hindi masayang. Para hindi masayang, pinauwi sa atin. Sayang, marami pang mga natira. Okay po. So, punta na po tayo sa ating... Ang alam ko, meron ako doon dapat eh. Hindi na nakarating sa akin eh. Ang hindi po sumama, hindi na bahaginan. Yan. Ayun. Yun po yung ng hindi pagsama. Lang naman, eh. Malapit lang naman. Eh. Ay bakit si Brother Saints meron? Si Brother Saints? Meron ba si Brother Saints? Sumama siya. Sumama siya eh. Sumama siya doon. Iniwan niya yung sasakyan niya sa McDonald's. Oo.
Okay. Tayo na po ay dumako sa ating mga koneksyon o keywords. Keywords. Himala. Meron po ba akong to? Ilang tao nga to? May dalas na ba? 100. 100 lang. 100 katao pala. Ganun pa rin, pagpaparami pa rin. Yeah. Ano yon, tinapay lang ba? Barley. Yun daw Yung sinabon lang, yung sindis ng dala niya. Lagay ko lang tinapay, ang dami pa nung barley, tsaka trigo. Trigo, tsaka barley. Diba? Barley loaves made of the first fruits and fresh grain in the ear. Ito ang 20 tinapay mula sa unang bahagi ng sebada at trigo nitong huling anihan. Pagpapakain ng mga nagugutom na tao. Pagpapakain ng mga nagugutom. Meron akong ibabahagi sa inyo. Meron akong napansin. Bigyan mo nga ng background to, Brother Tonying. Opo. Kasi po, Ano ba yung background? taggutom na andyan sa bayan ng Gilgal. Taggutom. Ngayon, nagugutom sila, maraming kasamang propeta si Eliseo di ba? Yung dalawang na mga propeta rin niya, pero siya yung pinaka leader. Taggutom, nagugutom sila lahat, wala silang pagkain dahil taggutom. Ngayon, ginawa ng mga iba, naghanap sila ng gulay. May nakita silang gulay na akala nila sayote. So, pinitas nila yon at niluto. Okay. Nung tikman nila, ang pait. Sabi nila, lason yata yan. Lason. Ngayon, nasa isip ko nga rin, kanina, kaya nga binanggit ko yung madamo. Baka yun. Mapait. Kinain nila yung damo. Kakain din sila ng damo, kaya lang, may ginawa si Eliseo Sabi niya, hindi bale, penging konting arena. Sinama niya ngayon yung arena doon sa mga gulay-gulay na mapait. Yun, nakain na nila. Nakakakon doon sa inupuan ng mga damo, ganun din ang ginawa ni Jesus. Kaya marami silang nakain. May reaction pa sa Brother Saints. Yun lang po, yun lang napansin ko, yung damo at saka yung mga gulay na pinitas ng mga kasama ni Eliseo, yung mapait. Maraming salamat, Brother Opo. Tonying. So meron yata comment si Brother Sonny. bahagi. Baka may dadagdag si Brother Sonny kasi nag-uwe siya. Yung istorya. Yung kasi damo, dahil nga tama yung sinabi ni Brother Tonying, wala silang makain, nagugutom na sila. Kung ginawa nila doon sa damo, nirolyo nila yon at sinilihan. Naging Ginawa marijuana. Sila na high, kaya doon pa lang, buhay pa lang sila, nakakita na sila ng langit. Pinapoint out lang ni Brother Tonying kasi dun sa mga naunang talata, ayun ang nakalagay doon. Parang ang feel nila is lasong yung nakuha nila mga halaman na yun. Pero doon pa lang parang may himala na. Nung nilagyan ng harina, nakain nila. Kung si San Juan Bautista, ang bagong propeta na si Elijah, si Jesus, ang bagong propeta na si Elisha. Kasi siya ang nagparami ng mga tinapay. Yun. Barley loaves. Saka may isda So, pa. paano ko po ilalagay yun dito sa Prophet din. Prophet. Propeta Kaya kailangan Propeta rin. Propeta. propeta. Okay. Diyan, si Jesus ang bagong propeta, bagong Elisha. Ito lagay ko dito sa sa gospel, no?
Oh, si Jesus naman yan, malinaw dyan, di ba? Oo, ang bagong propeta. Okay. May mga ano, 'di ba? Natira rin, marami pang natira. Correct. They had some left over then. Balikan po natin yung gospel. Noong umalis si Jesus mag-isa, kumain ba siya? Hindi Sa bundok, nasasabi. yung pumunta sa bundok. Hindi na mention. Kasi maraming natira, baka kako yun ang kinain niya. Di, sayang daw eh. Noong panguna, talagang pinapahalagan nila yung pagkain. Hindi talaga tinatapon. Ito, kinain ko yung sobra. Baka nagbalot din sila ng Uso na pala ang Sharon. No? Ano pa? Wala naman breaking of the bread dito. Wala siyang breaking of the bread. Pero, dinistribute pa rin siya. Diba? Kasi inihain eh. Diba? Yes, tama. Ano pa meron dito? Meron pa rin kamukhaan, di ba? May bata nagdala. Dito naman may lalaki nagdala. Yun. Isang lalaking si May nagabalis siya. Isang lalaki na parang yung pangalan ng yung lugar nila, parang demonyo yung si Baal, di ba? Baal Salisa. Nagdala ng yung idol na pinatumba ni ni Elijah. Oo nga, no? Meron ngang nagdala din, ano? So, meron ding hindi nagdamot. Tapos, ano rin din, no? Meron pa rin parang doubt, kagaya doon sa, kagaya doon sa gospel. Sa mga alagad. Di ba? Di ba sabi nung alalay, ano ko ito yahain sa 100 katao? Kagaya ni sino ba yon? Si Felipe ba? Si Andrew. Dapat lagyan natin dito, ano? Si Felipe. Oo. Ayun. Pag-aalinlangan. Doubt. So, meron din ditong pag-aalinlangan. Tama po? Yes. Meron pa po? Bakit siya biglang lumapit kay Ano po yan? Kay Eliseo. Yung lalaki. Ano ba relasyon nila? Di ba? Kasi tanyag na propeta si Eliseo. So si kanya sa lumapit siguro para makinig. Baka sinishare nung parang gusto niya mag-share lang. Bagong ani. Bagong ani. Parang gusto lang niya mag-share kagaya ng bata. So ano ba yung nilagay natin sa pag-share? Hindi, sa verse 41 kasi sinabi ni Eliseo, magdalayo kayo rito ng kaunting harina. Inabutan nga siya at ito'y ibinuhos sa palayok. Saka sinabi, ihain nyo ngayon. Nang kainin nila, wala namang masamang nangyari sa kanila. So ito na yung 42. Ito yung sinasabi ni yung sinasabi ni Brother Tunyin. Opo, yung unang mga talata na umpisa dyan, yung sa 38, yung tungkol doon sa pag-Eliseo sa Gilgal. Meron pa po. Kung wala na. Pero ano dito, lalagay pa ba din natin na may lumabis? Kagaya ng sinabi ni Yahweh. Oo.
Meron naman talaga Marami pang natira, sabi niya ng ng reading. Isang ano din doon kasi yung, di ba, ang ano ni Christ, alam, di ba sinabi doon sa gospel, alam naman niya na yung gagawin niya, tsaka alam niya magkakasya, sobra pa nga. So ganun din, Yeah. parang dito kasi binanggit dito ng Eliseo, sapagkat ito ang sinasabi ni Yahweh. So alam niya magkakasya. Si Christ alam din niya. hindi lang kasya, may sobra Sobra pa. pa nga eh. Actually, nakalagay dito, nabusog eh. Nabusog Opo. at marami pang natira. At marami pa nga natira. So paano natin sasabihin yun? Abundance over Eh di ilagay mo po, eat all you can. provision. Buffet! Buffet. Buffet nga. Gluttony na yun. Pag ganun. Hindi yung ano, yung the mere fact na sinabi niya, alam niya, paano ba babanggitin yun? Kasi parehas sila na ano eh, merong ganun eh. Diba? Di ba nag-aalanganin yung mga alalay? Dito sa gospel, si Felipe ba? O si Andres ang nag-aalangan. Si Felipe ang nag-aalangan. Felipe. Si Andres alam Oh. ng bata. Siya ang Oo. taga-dala ng bata. Tapos, dito naman sa first reading, itong alalay, nag-aalangan siya na ibahagi yung ano, yung pinabibigay. Di ba? Nagda-doubt siya. Oo, May pareho lang sila. pag-aalinlangan din, di ba? Pero, kumbaga, given na magkakasya at may sosobra pa, paano natin babanggitin yun? Anyways, basta Parang pagtiwala sa salita ni Yahweh. yun, pagtitiwala. Ever abundant provision ni Lord. So, may ganun din po sa gospel, Maapaw. ano? Tama po ba? May Yes, in pagtitiwala Jesus' name. din Oo. kay Jesus naman. Tama. Meron pa po? Lana? Wala na. Ayun. Okay. Stop Si share. Brother Tonying, ang ating taga-wasa sa Basa. Epeso. Chapter 4, verses 1 to 6. 1 to 6. Parang wala akong makita ano. Ang pagbasa po sa kalawang pagbasa ay ayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso. Kabanata 4, mga talata 1 hanggang 6. Ang pagbasa po. Ang pagkakaisa sa Espiritu. Kaya't ako may isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat na mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalang kayo at magpaumanhinan. Pag sumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Salamat. Kuya Tonying. Kanina ba tayo na ano kanina?
Brad June kanina, no? Si Brother Saints na pala. Brother Saints, verse 1 and 2. Ano ba, 1 and 2 na? Ano ba ang pakiusap ni San Pablo sa mga taga-Epeso? Sabi ni San Pablo, kaya ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait, at matyaga. Kayo at magpaumanhinan. Ano yan? Pinakahuli mo? Magpaumanhinan. Magpaumanhinan. Sa akin, pagtiisan ninyo ang isa't isa sa pag-ibig. Pagtiisan. Dito magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Siso. Okay. Yung po ba, yung sandali po, Sige yung po. bang sinulat ni Pablo itong liham na ito sa taga-Epeso, nakakulong siya. Oo. Sabi niya, Nakabilanggo na siya rito sabi nung niya, sumulat siya sa taga-Epeso. Sabi Oo niya, daw. nakakulong ko ngayon dahil sa pagsiserve ko sa Panginoon. Maliwanag na sinabi niya yan. Saan Sa po unang siya talata. nakakulong? Ha? kapitan. Hindi bang ibig niya lang sabihin dito, he is the slave of God? Makakako sa munting lupa? Love natin. Kasi sabi mo, prisoner for the Lord eh. Prisoner for the Lord. Pagkakaalam ko, nakakulong Was siya sa prisoner Samaria. in Rome. Hindi This was po. written while Saint Paul was held prisoner in Rome. Kala It sa is Rome na one siya. of his captivity epistles. Captivity. Ibig sabihin, nakakulong talaga O, siya. nakakulong na nga. Sa Rome. Nakakulong. Captivity epistles eh. Pero naikulong din siya sa Caesarea eh. Oh, pero ito sa Rome, sa Roma. Doon kasi niya sinulat yung marami niyang epistles eh. Bago Sabi siya naman niyang na-experience, nakakulong, nalubog ang barko, kung ano-ano pa. Nahampas. Kasi po bago siya naikulong sa Roma, naikulong na rin niya sa Caesarea. Doon sa kampo ni Cornelius. Kasi doon nga siya ulang kinulong sa kampo. Bago siya dalahin sa Roma kasi ni-request niya. Oo, kasi nga hindi nila masentensyahan at saka si Pablo nga ay siya ay Citizen of Roman Rome. citizen. Roman Citizen of Rome. Sa Rome pa rin ba yan? Sa Caesarea? Meron siyang pangyarihan bilang isang Romano. Kaya doon siya nag-apila sa Rome. Oo nga, pero sabi nga nung nasa Roma, di ba? Sana nabigyan na nano. Kung hindi nag-apila siya, nakalaya na siya. Kasi ang alam ko lang, nung bang sulatan niya ang taga-Epeso, nandoon ba siya sa Caesarea o nasa Roma? Rome nga yung sabi dito. This was written while Saint Paul was held prisoner in Rome. It is one of his captivity epistles. Ito yung parang footnote doon sa verse 1. I then a prisoner for the Lord. So tama po yung nung sumulat siya sa mga taga-Epeso, nasa Roma siya nakakulong. Nasa Rome. Yun po yung sinabi dito. Okay, salamat. Ilang beses ba siya nakulong? Maraming beses Madami. siya nakulong. Talagang ano pala siya? Prisoner talaga. So, tuloy na po tayo. Sino ba yung tinawag kanina? Si Saints, no? Ikaw na po, Brother Tonying. Sa verse 3 and 4.
Ano ang sinabi ni San Pablo patungkol sa Espiritu? 3 and 4. Sabi niya, pag sumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkakatawag sa inyo ng Diyos. Amen. Thank you po. Pwede po bang ipakipaliwanag itong mga talata? Medyo mabigat-bigat. Sige po, meron tayong mga Bible scholars dito. Brother Butch, tsaka si Brother John. Ang ibig lang sabihin nitong talata neto, iisa ang katawan at isang espiritu gaya ng isang pag-asa na bibigay sa inyo. So lahat ng bagay na isang pag-asa na binigay sa inyo nung tinawag kayo ng Diyos. So ibig sabihin, nang tinawag tayo ng Diyos, tayo ay meron ng binigyan ng pag-asa at biyaya ng kapayapaan. May gift ka na of peace. You have the gift of hope and faith in you. Na asahan mo daraan ka sa pinagdaanan ni San Pablo na maaari ka makulong, maparusahan, mapagbintangan, lahat. Kanya nga, ang sabi niya, pagpasensyahan ninyo ang isa't isa para maipakita ang pagmamahalan ninyo. Maliwanag yon. Okay. Dagdag ko lang po doon sa verse 3. Striving to preserve the unity. English to Sabi dito, yung the Spirit is the single inner source of Christian life and continually moves the members towards peace and harmony. Members tayo yun, mga Yung verse 4, one body, sabi dito, one external visible community. Ito ang simbahan, the church. Ito po yung salata na ginagamit, di ba? Tungkol sa simbahan. Tuloy mo, Brother Alex. Sige po, go ahead na. Okay. Bishop Ares. So, yung one body, yun yung church, yung one spirit, the single inner source. So, gaya ng sa verse 3. Sa lahat ang nagbibigay. Kasi God of order siya, so din na nag-unite sa all of believers. As you were also called to one hope of your call, sabi, the Spirit is the pledge of the future unified community. Ephesians verse 1 to 14. 1:14 yun. Ayun po yung ibig sabihin nun. Isang pananampalataya. Yun, pala yun eh. Isang Panginoon. Okay. Isang pagbibinyag. Nasa verse 5 yan, ha? Di ko pa naitanong yan. So, yun yung tatanong ko ngayon kay after sa'yo, Brother Tonying, si Brother Alex. Letter A. Sinagot na eh. Oo nga eh, kinanta niya nga eh. Ano naman sa 5 and 6 ang sinabi ni San Pablo ang patungkol sa iisang Panginoon at Diyos? Pakikanta nga. Kaya lang baligtad dun sa kanta eh. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kininating lahat. Di ba? Binaligtad lang yung yung wordings. Pero dito, ang sabi nga, isang Panginoon, isang pananampalataya, so one God, one faith, isang binyag, one baptism,
iisang Diyos at Ama ng lahat. So, one God the Father of all na nakapangyayari sa lahat at gumagawa sa lahat at nasa lahat. Ayun, paki-explain na yung footnotes mo dyan. Palata. Mahaba kasi yung footnote na nandito sa akin. Medyo super haba. Kasi ang sabi nga dito, minsan lamang nabuhay si Jesus ng Nazaret, na aba hanggang sa kanyang kamatayan. Subalit, sa pagtatalaga sa kanya bilang ulo ng sangkatauhan, Mystical naghihirap pa body. siya kahit paano sa lahat ng dako, nagtatrabaho siya sa lahat ng posibleng paraan. Tinitipon niya sa kanyang sarili ang lahat ng uri ng pag-ibig at isinasabuhay niya ang panlahat na pagkakaiba-iba ng buhay ng tao sa katauhan ng kanyang mga miyembro. So, yung pala yun, Kaya pala iba-iba yung ating mga experiences dahil Okay. dahil isinasabuhay pala niya lahat. Mm-mm. At hindi na tayo parang bata, sabi nga ni Pablo, na mga batang musmos pa ang mga taga-Efeso. Kaya kahit paminsan-minsan kapag nagpapadala sila sa ilang mga kuro-kuro, kaya hinihikayat niya silang maging isang komunidad na husto sa gulang, na may kakayahang paakay sa katotohanan at palaguin ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Okay, salamat. Connect the dots na po tayo. Hindi ba Okay. si Pablo taga-Efeso? Ay. Ha? Ano yan? Brother Tony? Hindi ba si Pablo taga-Efeso? Taga-Efeso ba siya o taga ano? Si Pablo ay taga Tarsus. Ay, Taga, Saul of si Juan pala ang tumira sa Efeso, di ba? Oo, kasama ni Mama Mary. para magpahayag ng mabuting balita. Pero kung hindi nagtalo si Pedro at si Pablo, hindi niya may evangelize ang mga hentil. Oo. Malamang tayo magiging Muslim. Kasi hindi aabot sa atin ang Kristyanismo. Kaya pag inimbita tayo sa mga Muslim life program natin sa komunidad, talk natin number 1 ay Allah's love. Talk number 2, who is Muhammad? What it means to be a Muslim. Kaya pasalamat tayo, nagtalo si Inshallah. So meron talagang reason lahat ng nangyayari, Oo. Kaya 4 ang handmaid. 4 ha? Bakit 4? Ay, konting commercial po. Pinapa-remind lang po ni Brother Tom yung mga tickets na makuha po natin sa Saturday supposedly. May meeting tayo Sabado sa McDonald's sa doon sa dati. Sa QC, may Quezon Avenue po. Quezon Avenue, corner EDSA. Opo. Tsaka yung talk Malapit bukas ni sa Brother MRT Butch. station. Tsaka yung talk po ni Brother Butch bukas. Yayain niyo po yung batalyon niyo, Brother Tony, tsaka Brother Naka-ready na Saints. po, Brother Saints. Yung kanyang Mga batalyon niyo dyan. So si Brother Charles meron siyang keywords, the prisoners of Christ. Wow. Paano yung tatagalugin? Baka mapagalitan tayo eh. Mga bilanggo ni Kristo. Ayun, mga bilanggo ni Kristo. Bilanggo kay Kristo. Meron talagang grammaticis. Yung pagkakaisa. Pagkakaisa. Diba? Magkaisa sa Espiritu. Paano mo kaya i-connect yan sa mga
sa gospel. Tsaka Ano sa, ba ibig sabihin ng mga bilanggo kay Kristo? Ito yung mga nagsasuffer because of Christ. Yung na kikriticize, nasisiraan, kinukulong. ay, dahil yung sabi kay Kristo. ni, di ba? Verse 1. Prisoner of the Lord, urge you to live in a manner worthy. Kaya binanggit niya yung mga pag-iisa sa mga espiritu. Kaya bilanggo ka na nga kay Christ kasi nga ikaw ay mapagkumbaba, ikaw ay mahinahon, ikaw ay matiyaga. Ito yung mga virtues. Nahabol mo ang unity. Oo, ng one body, ng one spirit. Bilanggo ka na. At mapapasensya ka at mapagmahal. Magparaya. Dapat may paglilingkod. Forbearance, mapagparaya. Sa gospel, may paglilingkod. Ano daw po? May paglilingkod din sa gospel daw. Oh, meron din sa yung salitang paglilingkod. Service. Paglilingkod? Parang pwedeng iano kasi bilang isang propeta. Tsaka yung kailangan din ang nagtutugma doon sa Malawak gospel na pag-unawa eh. Ano ito? Malawak. Yung tiwala sa Diyos. Hindi ba? Yung dalawa nagbigay, yung bata, tsaka yung isang lalaki nagdala ng pagkain. Ay, ano po ba? Yung pagduduktong-duktongin po ba? Akala ko po sa ano pa tayo? Keywords ng second reading. Hindi, parang kinoconnect na rin niya. Connect na ba? Connect? Pero okay lang naman. Yung bilanggo, pagtitiwala, kaya ka nga bilanggo kay Kristo, kaya may tiwala ka sa Kanya. Kaya ka bilanggo. Yung pagtitiwala. Lagay natin dito yung pagtitiwala. Okay. Kasi dito, sinabi yung lahat ng dapat na may mababang loob, may kaamuhan, at saka malawak na pang-unawa. Tsaka Talagay ba natin yun? kahinahunan. Talagay ba natin lahat yun? Yung kaamuhan yata, kahinahunan na yun, di ba? Virtues kasi ito eh. Yan yung mga katangian ng isang disipulo ng Diyos. Yung pala tanong, pwede ba natin ilagay yun? Hindi pa ako kasali dyan. Pala tanong. Kamuan, malawak Baka sa wisdom yun. na pang-unawa. Malawak na pang-unawa daw. Meron pa po. Teka po na. Wala naman pong mga kaugnayan yung mga yan doon sa gospel at saka sa first reading. Ang gospel at first reading, puro eat all you can eh. Wala namang kainan dyan Paano nyo i-connect yan? Pwede mo, ilagay mo yung himala. Pagtiisan ang isa't isa sa pag-ibig. Kasi kung walang nag-share dito na bata at saka yung lalaki dito, wala silang kakainin. Oo. So, ibig sabihin, kailangan talaga kikilos ng Diyos sa pagkilos natin. Kailangan ng Diyos ang ating kooperasyon. Lahat sila naging bilanggo kay Kristo. Lahat sila kumain. Lahat sila sumunod. Wala akong nakikita ng kainan. Ang nakikita ko lang pagkain dyan, yung magparaya dahil paraya, di maraming piyaya. Pagpapakain sa nagutom, ano pang pwede natin iduktong? O nga, kaya nga magbibigay tayo dyan ng piyaya. Pagpapasalamat, pag-aalinlan. Piyaya. Isa puri ng Galing Negros, Brother Piyaya. June, ano po yun? yung pagpipiyaya, yan po yung isang puri ng pinapat. Merong konting punggo. May konting punggo.
Marami na sa Cebu. Ano, wala na po tayo lalagay? Yun lang po ang napansin ko. Parang wala akong nakikita ng kaugnayan niya sa gospel at saka sa first reading. Usually naman po Alam mo wala. lang yon, Brother Tunying, meron yan. Kasi Pero meron. the Holy Spirit eh. Oh. Kailangan magparaya ka sa Holy Spirit. Well, Pagkakaisa yan, siguro. Dapat may pagkakaisa. Magkaisa. pag Panginoon yan pastor yan eh. Isang pananampalataya, isang Panginoon. Ayan, isang Panginoon lang naman talaga. Tsaka nanampalataya. Pangatlo pala yun. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinating lahat. Alive forevermore. May isang pa. Meron pa po ba o punta na tayo sa ano? Bibla na, bibla. Brother Charles yan. Pero na yata si Brother Charles second reading of keywords, the prisoners of God. Sindis yun. Sindis pala yung ensaymada, Brother Jerome. Kaya nga, kanina sabi niya. Sindis. Lalagay ba natin yun dito? Diba? Food court niya, Cindy Burger. Ito po yung yung pinaka salmo, pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Doon naman sa gospel acclamation, narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ang Diyos sa bayan niya. Yun, kasi di ba yung dito nga po, sabi nga ni Brother Timon, yung propeta, bagong propeta si Jesus compared kay Eliseo. Tama po ba yun? Mukhang may tina-type na sila. Yun na po, type na po kayo para ka-copy and paste ko na lang. Kindly use our chat box so it would be easier for everyone to see. So, Meron na si Brother Charles. Offer your 5 loaves and 2 with the love of God in His hands. The little that you give will be multiplied. Wow. Brother Charles, mapapagalitan na naman tayo nito, Brother Charles Ang medium of instruction daw po kasi Tagalog. Hindi maintindihan niya ni Saints. Mapapagalitan tayo ni Brother Saints neto. Sinasamahan ko lang naman si Katon din. Damay na lang. Kasi si Katon yung una niya na, di ba? Sabi Pero yung sharing niya, puro English. Brother Jerome. Ano po yun? Pagsamahin mo na lamang yung responsorial at saka yung Alleluia verse. Yan yung hibla. Eating yan. Pagsamahin mo yan, dalawa na yan. Yan ang pinaka-hibla. Sabihin mo, narito na dumating ang propeta at pinakakain tayong lahat. O yun. Dumating na ang isang dakilang propeta, sugo ng Diyos upang pakainin tayong lahat sa ating mga pangangailangan. Physical, spiritual. Lahat ng pangangailangan, physical at spiritual, ibibigay sa atin ng may kapal. Yan po, meron na si Brother June.
na walang kagutuman, kundi buhay na walang hanggan. O si Jesus na tinapay ng buhay. May gospel dyan eh, the bread of life eh. Doon yan papasok. Ano ilalagay, Brother Tunying? Anong sabi mo? Ayan o. Yan yung Alleluia verse at saka yung responsorial. Sige po, sabihin niyo po, itatype ko, dahan-dahan. Narito at dumating na ang isang dakilang propeta, sugo ng... Wag naman word for word kasi mate-technical tayo niyan eh. Cheating. At tayo pinakakain ng tunay ng lahat. Basta ganun. Ang sabi rito, mula sa isang Panginoon at Diyos Espiritu Santo ang lahat ng pangangailangan natin. Yun. Mula sa iisang Panginoon at Diyos Espiritu Santo ang lahat ng pangangailangan nating lahat. Meron pa po. Meron akong isa. Subukan natin. Nakakagalaw at nakakagawa ang Panginoon Diyos sa mga taong naniniwala at nananampalataya sa Kanya. Ano po? Nakakagalaw? Nang. Nakakagalaw. Ang nakakagawa. Di ba yung mga miracle at healing happens to Nakakagalaw. those who really. Ang Panginoong Diyos. Ano po yung Sa mga taong naniniwala at nananampalataya sa Kanya. Parang yun yung Tagalog nung ano? Yun yung Tagalog nung una. Tama po ba? Kasi yun parang tungkol dun sa sharing eh. Oh. Offer your 5 loaves and 2 fish. Yeah. With love to God. Ito po yung Tagalog, yung ginawa ni Brother Butch. Tama po ba? Tama. Kasi yung maliit mong bagay, pwedeng palakihin ng Diyos. Sa tingin mo, napakaliit. Pero, pagka ikaw nagtiwala, ginagawang malaki ng Diyos. Ano ang ganung bagay? Katulad ng, hindi ba, nagbibigay ka ng mga LCS sa mga prisoner. Sa tingin mo kaya, sa unang papahayag mo, magbabago ka agad sila, pero hindi mo malalaman. Kung kayo naniniwala, gagalaw ang banal na Espiritu Santo sa buhay nila upang sila ay tuluyang magbago. Yun. May explanation pa si Brother Butch. Oh, meron pa po Parang ba? hindi na magtanong si Brother Tunying. Oh, medyo 4 na po ito eh. Okay na po siguro to. Alin po Meron ba? pa. Ito, hango talaga to sa pagbasa. Lahat naman eh. Hango naman. Pero alin po yung, ano nyo po, yung Napipili ninyo, napipisil ninyo. yung inyong Meron pa napupusuan. Brother, napupusuan? Tunying, ano napupusuan mo Meron pa dyan? dyan. Brother Alex. Ha? Meron ka pa. Okay. Sorry. Okay, copy. Isa-isa tayo lahat.
Hindi, tama na ako. Ayoko. Dami na. Para, Para masaya. para maano mo, Para mapuno lahat. gawan mo. Ikaw yung mag-areglo para maging isa. Liting ko ng konti. Laki. Ay, sorry po. Why like this? Okay, like that Nakikita pa po ba? Pasensya na, hindi ko magamit yung aking laptop. Walang internet sa amin, naka-data lang ako. Oh, Walang internet sa bahay. okay lang yun. Basta may kuryente. Oo nga. Kanina walang mga kuryente. Walang kami ng tubig ngayon eh. O yung iba din Mahirap walang kung walang tubig. Pero buti ngayon Ang daming meron na. Ang daming tubig sa kalsada. sa Marikina River. Pasig Yung River. leptopyrosis. Leptospirosis ang aabutin natin doon. Pili Nakikita na. niyo po ba? O masyado maliit? Okay naman. Alin po ang napipisil nyo, mga kapatid? Mahirap Ako yung number pumisil. 2. Number 2 sa akin. Pwede ba ako magbigay ng komento dyan sa mga hibla na yan? Sige. Ba't Yung unang hibla, without, with your permission, yung pong hibla po, yan ay diretso doon sa gospel. Diba ba? Hugot yan, Hibla. ang pinapatayan dyan yung gospel lamang. Diba? Ito namang Jesus ang tinapay, yan ay isang hibla yan kapag ka ang ating gospel ay yung bread of life. Okay? So ito namang nakagagalaw at nakapaggagawa ng Panginoon, general statement. Kahit basta may pananampalataya tayo, hindi tumutumbok yan doon sa gospel at saka sa first reading. Walang tinapay, ano? Opo. Walang Pero pagkain. yan, Eat all you can. Oo, general statement yan. Talaga naman, if we have faith, if we believe, walang imposible. Baka gagalaw talaga ang Diyos kung tayo ay merong pananampalataya at tayo ay tunay na naniniwala. Yun ang faith. Okay. Okay na yan kay Brother Jun. Si Jesus ang tinapay na walang kabusugan, na walang kagutuman. Kundi buhay na walang. Pabigyan na natin yung birthday boy. Ito na. Okay na po ba kayo? Okay, yan yung pinili Brother Hector. Ako okay na ako. Okay. Ay, ba't ganun? Why like this? Why like that there? Why like that? Why like this? Alam mo rin, pagka galing ka sa ibang bansa, ganun ang salita. Why like this? Why like Also that? celebrate of World Grandparents and Elderly Sunday and Filmish. So, mga servants pala to kasi grandparents daw eh. Sabi ni Brother Charles. World Grandparents and Elderly. Pasok na tayo dito. Bukas kasi si Saint Anne tsaka Saint Joachim eh. Sa sa hamon na po to. Celebrate. Si Saint Anne. Anong yugot? Handa ka bang magbahagi ng iyong Biyaya. Piyaya. Meron ka. Piyaya. biyaya Yaya? kailangan
Pupunta pa ako ng ng Bisaya, Iloilo or saan ba? Negros. Negros para makakuha ng piyaya. Handa ka bang magbahagi ng iyong biyaya Sa na lang, sa Sindis para na lang. dumami? Yung ensaymada. Nangangailangan. Yung biyaya sa mga nangangailangan. Hindi naman Lalo na ngayon, maraming tinamaan ng ng baha. Ang hirap pag umpisa uli nun, lilinisin lahat. kung ang bigay ng tigit-tigit sa inyo para meron sila gamit. Dadagdagan ko yung hugot ni brother June. Yung ibabahagi natin biyaya dyan ay yung ating panahon, kaalaman, at yaman. At Treasure, talent. Hirap. Handa ka bang magbahagi ng iyong panahon, Oras, kaalaman, at yaman? talento, at Yung yaman, yung talento, yung Time, yaman, treasure, and talent. yung time, Kakayahan. time, talent, and treasure, di ba? Oo nga po. Sa Oras, kapwa, lalo na kakayahan, kapag mahihirap. at pera. kayamanan. Huwag oras, panahon. Ayun. Hindi ba parehas lang po yung panahon at saka oras? Hindi po, yung oras, hour eh. Okay. Panahon na lang, sige. Walang orasan si Lord eh. Kasi eternal siya. So hindi siya bounded by Panahon na time. Umiigi na ang panahon. Ay, kagabi lang nang wala ang baha sa bahay ko. Nakahuli kang isda? Wala. Nangahanap ako, Martinico. Wala akong makitang Martinico. So sa UST Hospital, meron mga hito. Nabaha na naman Nakahuli sila. Sa ER, emergency room. Sa ER po, lagi naman nababaha doon. Kawawa nga ang UST eh. Laging baha. Hindi ko, Bahay ng Matter. Espanya, no? Okay na ba? Ano po yung challenge? Challenge, paano mapanatili ang matatag na pananampalataya? Hugots po yan. Good yun eh. Tumulong sa mga tao nasa landas ng bato. Opo. At saka Yan yung immediate, di ba? buhayin ulit daw yung pantry. Hindi, marami na silang panty sa bahay. Pantry! Panty nila. Kaya kung gusto mo, magdala ka ng sampayan. Pantry, hindi panty. Ganun ba? Kasi Ako ang hamon ko ito tungkol sa ating concert. Yan, magbenta ng ticket. Magbenta ng ticket. Dadalo ako sa concert at mag-aaya ako ng mga panauhin at sponsor. Huwag lang handmaids, ha? Basta magbabayad sila eh. Bibili ticket eh. Hindi, Magbebenta pag ka ng handmaids, ticket. sasayaw kayong dalawa doon sa dance floor, ha? Hindi, wala naman sayawan dyan eh. Meron! May sayawan yung tanong kay Alex. Alex, di Tugtugan ba So, sayawan? wala po, doon lang sa may aisle. Sa aisle po, Doon tsaka kayo sa bandang sasayaw sa unahan. aisle. Opo. Kailangan yayain mo kagad para sumunod yung mga handmaids. Bawal yun, bawal. Sasayaw naman, ano bawal doon? Tama po ba yan? Wag lang lambada. Magdadalaan ng Sa Sunday po, may second collection offer sa Metro Manila parishioners para sa Bagyo. Okay. O, yung pala eh, May second collection daw.
Sa simbahan. Ay, aatin ba kayo sa sa linggo? Sa senior teaching sa linggo sa lay force? Sa mga salanta. Inaasahan po ni Brother Tom na a-attend daw kasi para maibigay nyo daw po yung mga sa mga area. Oo, kasi ako ipapa-courier ko na lang para pumunta pa doon. Ako naman may kurir pa siya. Talagang bilib na ako sa iyo. Ay, take ka talaga, Brother Tony. Kung hindi po kayo makakapunta, Brother Tony, ang suggestion ni Brother Tom kasi naibahagi ko na sa kanya na ganyan. Kaya lang kasi meron kasi akong nun kinurier sa Taytay lang umabot ng 800. So, ang gagawin na lang po, wala po ako kasing 800 para mag-abono. So, yung ticket for your area, kung nandun po si Brother Ray, iaabot na niya po yun kay Brother Roy kung nandun po si Brother Roy. Kasi nga, kakausapin ko pa si Brother Roy na sasabihin ko kumuha siya ng 120 tickets. Isasuggest ko din po, mga kapatid, ito lang po, sasuggest ko lang din po, na ang ibibigay po sa area ay to 200. Kasi pag kinompute nyo po yung 4 na areas, nasa 800 lang po yun. Ang tickets po natin ay nasa 2,000. Paano po natin uubusin yung 2,000 na ticket? So, sa 200 po per area, NCR, Central, East at saka South is 800 tickets lang po. So, I will suggest na 200 pong i-issue ko na tickets bawat area. And then, yung iba po, pagtutulungan po namin. Gaya nga ng sabi ni Brother Tom, si Brother Butch po, iaalatan ng ticket. Ako po, maglalagyan din po ako ng ticket na separate. Isama mo na yan sa hamon. Iba na yung usapan Hindi po, reminder lang po yon. It is just a reminder. Nagugutom na ako. Pinapaano po ni Brother Tom. Pagpapadinner pa si Brother John. Birthday niya ngayon. Hindi pa nga natin kinakantahan ngayon lang kumakain yung birthday boy. Hindi, okay pa bang sugar mo? Baka mag-multiply yung pagkain niya. Baka hypoglycemic ka na. Kain ka na. Ay, si Brother Jerome, may lalagay ka pa, Brother Jerome. Wala. Okay na. Ginagawa mo na yun, Magaling. Okay na. Close ko na to. Opo. Brother Charles, ikaw palang closing prayer. Yes, po. Closing prayer po tayo. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa ating gabi na to para sa LPS, and also to pray for our charity program of Typhoon Arena. Salamat din po kami sa inyong mga kailangan ng tulong. Maraming salamat po sa inyong pagliligtas sa inyong pananangin. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. Was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, take Joachim and Satan, pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Have a good night.